Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta. At bigyan buhay ang magandang lugar na akin na pag-aralan nung ako elementarya. Ang nooy laman lamang ng pahina ng aking mga libro, ngayon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, ikutin natin ang hilaw na ganda ng Pilipinas. Ako si Kiko Kalikasan at ito ang Philippine Loop Season 2. Nagsimula ang unang araw ng aking pagbadyak sa may karangalan kung saan ako nakatira. 15 kilometers ang pinadyak ko hanggang sa marating ko ang Cubao sabay liko sa EDSA. Highway 54 ang pangalan noon ng EDSA at ang ibig sabihin ng EDSA ay Epifanio de los Santos Avenue. Hanggang sa abutan ng traffic dahil kasalukuyang nangangampanya si Senator Bongo. Nag-isip pa nga ako ng t-shirt, ang akala niya naman iboboto ko siya. At nang magdire-diretso nga ako, matinding traffic pa rin ang inabot ko sa bayan ng Valenzuela. Hanggang sa mapasok ko na nga ang probinsya ng Bulacan, una kong dadaanan ang bayan ng May Kawayan. At mula sa bayan ng May Kawayan, 5 kilometro ang pinadyak ko hanggang sa mapasok ko naman ang bayan ng Marilao. At pagkatapos ng Marilao ay dumaan din ako sa Bukawi. Kilala ang bayan ng Bukawi bilang fireworks capital ng ating bansa. At sino bang hindi makakalimot sa isang trahedang nangyari dyan sa Bukawi nang minsan lumubog ang pagoda. July 2, 1993 nang mangyari ang trahedya dyan sa Bukawi. Nasa 200 buhay ang nawala nang lumubog ang pagoda. At ang dahilan ng paglubog ng pagoda ay ang overloaded na sakay. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Balagtas, bayan kung saan ipinanganak si Francisco Baltasar, ang may akda ng librong Florante at Laura. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak ay narating ko naman ang bayan ng Giginto, ang lugar na kung kanilang tawagin na halamanan ng kanilang probinsya. Ang lugar kung saan isinilang at lumaki ang Asia Somber ng ating bansa, si Miss Regine Velasquez Alcacid. Ilang saglit pa, narating ko rin ang bayan ng Malolos. Bago na nga pala arko nila. Ang bayan ng Malolos ang pinakakapital ng probinsya ng Bulacan. May 21 bayan ang probinsya ng Bulacan at 4 sa mga ito ay lungsod na ngayon. Ang bayan ng San Jose del Monte, bayan ng Baliwag, bayan ng Kawayan at bayan ng Malolos. Good evening guys, sakto alas 6 ng hapon, nandito ako sa Malolos, Bulacan. Dadaan lang ako, sasaglatin ko lang ng Baraswing Church kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakakapasyal sa simbahan nila. Actually, dito na ako eh. Ito na siya. Ayan o. Yan. We are here now in Baraswing Church. Yan. Isa ito sa mga sikat at pinakamakasaysayang simbahan ng ating bansa. Ang tawag rito, Baraswing Church. Itinayo taong 1885 ni Reverend Father Juan Heron. Malaki ang naging papel ng simbahan ng Baraswing sa kasaysayan ng ating bansa. Dito kasi unang naganap ang pagpupulong ng Kongreso Revolusyonaryo na binuksan noong November 15, 1898. At dito rin nanumpa ang ika-13 presidente ng ating bansa, si Joseph Ejercito Estrada. Noon, ang simbahang ito ay bahagi pa ng ating pananalapi. Makikita nyo pa dati ang simbahang ito sa likuran ng 10 pisong papel. At sa paglipas nga ng mahabang panahon, bumaba ang value ng piso, kaya ang 10 pisong papel noon ay barya na lang. Pagkatapos kong tumambay sa Baraswing Church, ay dumiretso ako sa pagbadyak. Nagkape muna ako sa highway. Pagkatapos ko magkape, ay pinagpatuloy ko ang aking pagpadyak, pero sa kasamang palad, bigla lang umambon. Kaya napasilong ako sa Shell Gasoline Station at dito ko na-meet ang mga estudyante ng Pat Aeronautics na kumukuha ng kursong pilot. Shoutout sa inyo guys, di ba gusto nyo isama ko sa vlog? Ito na yun, panoorin nyo na lang. And thank you rin pala sa manlilibrong sa akin ng food. At nang tumila na nga ang ambon ay pinagpatuloy ko na ulit ang aking pagpadyak hanggang sa mapasok ko na ang bayan ng Kalumpit. At nang marating ko na nga ang 7-Eleven dyan sa may Kalumpit, dyan na ako natulog sa gilid ng 7-Eleven. At thank you kay Manong Girl na nagpatulog sa akin dyan. At yan ang unang araw ng aking pagpadyak. Maraming salamat sa panood and God bless.